striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magpakailanman hindi magbabago. May naman nangyayari, tama na. Buong araw ka nagmumukmuk, nagkukulong dito. Ngayon ayaw mo kumain, ano bang nangyayari? Sana, hindi ko na nakilala si Helen. Hindi lang ako nasaktan. Ayoko na mag-alas. Ayoko na. Ayoko na. Kadalasan, ang mga nagiging viral at nakikilala sa pamagitan ng social media ay mahusay sa pagkanta, pagsayaw, pagpapatawa, o di kaya ay sa pagrampa. Pero kakaiba ang totoong kwento na ating matutunghayan ngayon. Siya ay 37 years old, pero ang kanyang height ay 2 feet 6 inches. Ito ay dahil sa kanyang kondisyon na kung tawagin ay osteogenesis imperfecta, isang inborn disease kung saan habang lumalaki ang bata, lumurupok at nababali ang mga buto nito sa katawan. Sabay-sabay nating panoorin kung paano niya tinanggap at patuloy niyang nilalabanan ang kanyang medical condition hanggang sa unti-unting makilala ng sambayanan ang kanyang talento bilang isang painter. Yan ang ating masasaksihan sa episode na pinamagatang Abot Kamay ang Pangarap, The Erwin Dayrit Story. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Erwin. Yay! Oh, blow na the candle, baby Erwin. Halika, Blue. Ay, kaya na kaya niya? Parang kailangan natin kumuha ng representative ni Baby, ha? Oo nga. Sino kaya? Sino kaya ang kukunin natin sa mga kuya at ate niya na mag-wish at mag-blow ng candle? Siguro, sige, mag-raise nga ng hand sa mga bata. Okay. Ikaw na mamili niyan, ha? Ikaw na. Game. Si ate kaya. Ayun, si ate. Sige nga, sige. Game. Ayun, pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat po dahil po binigay niyo sa amin si Baby Erwin. At sana rin po maging masaya at malusog ang kapatid ko. At sana rin po humaba rin po ang buhay niya. At promise po na aalagaan po namin siya. Salamat po. Salamat po. Yun. Yan, pagkalapit niya. Yan. Blow. Yay! Happy birthday, Dinig na ng Panginoon at ng Santo Niño ang lahat ng mga dinadasal natin. Wala na akong mahihiling pa. Sana tuloy-tuloy na nga ang biyayang binibigyan ng Panginoon. Sana laki tayong ito. Laging masaya. Oo naman po, Tay. Palagi po tayong... Masaya! Happy! Yun! Happy! O anyways, para mas happy tayo, magpa-picture na tayo. Okay, mga anak, halika muna dito, ha? Tayo yung magpa-picture muna para may family picture tayo. Ayan. Doon na tingin na. Ayun, sige na. Nandiyan yung camera ba, anak? Ayun. Sige, ayun. Ayan. Bye! Bakit naman umiiyak? Baby, gusto mo ng gatas? Ha? Ayaw? Ayaw mo? Anong gusto mo? Halika na. Iyak si Erwin. Alam, may kayo na pangayak. Hindi nga ako bitigil. Tataranta na ako eh.
ako doon nakita ng umiyak ng ganito eh. Magaling na itong bata. Napapansin mo ba? Parang bali yung mga binti niya. Ano? Ano ko natin? Hospital? Baka mo muna dadali na sa ospital. Hindi ako. Ako na. Punta na tayo, doktor. Dok, ano ko ba nangyari sa anak namin? Nagkaroon lang siya ng simpleng injury o bali. Napersa sa paglalakad, katulad rin ng kinukwento ninyo. Malambot pa ang buto ng bata. Pero gagaling din niya pagkatapos ng mga ilang araw. Maliban sa gamot, kailangan na natin simentoin ng nabaling binti ni Erwin. Dok, semento? Eh, ang liit-liit pa ko ng anak namin. Mahal, akala ko talaga habang buhay na masesemento yung binti ng anak natin. Mabuti ka muna paalis na natin. At tumigil ang kakaiyak ni Erwin. Tay! Tay! Oh, Si Erwin po may bali! ano? Ano nangyari? Si Erwin po may bali! Kala ko mo yung magaling ng bali ni Erwin. Hindi po, may bagong bali po siya sa kabilang binti niya. Parang mas malala po yung itsura. Erwin! Nakarating ang mag-asawa sa iba't ibang ospital sa bayan, pero hindi maipaliwanag ng mga kinonsulta nilang doktor ang fractures o mga bali sa katawan ni Erwin. Nang mga sandaling iyon, unti-unti na silang nawalan ng pag-asa. Kung wala na makakagamot sa kanya dito, bakit hindi natin subukan sa manghihilot? Ano? Manghihilot? Seryoso ka? Apo Romeo, hindi basta-basta sakit ang anak mo. Hindi to basta parang sakit lang ng ulo o ano magpapatuli. Romeo, isa-isang nababali ang buto ng anak mo. Kung hailin sa alam ko, nababali ang buto niya. Baka kaya nababali dahil kulang sa hilot. Okay na bati. Hindi natin alam eh. Lalo na siguro masamang sumubok, di ba? Kung wala na rin makakatulong sa atin, bakit hindi natin subukan? Lisa, pwede mo bang dahan-dahan sa paghilot ng binti ng bata? Masyadong delikado ang buto nila. Alam ko ang ginagawa ko kesa sa sinasabi mo. Kailangan ko lang ituwid ang buto ng anak ninyo. Sigurado ho ba kayo na gagaling yung anak natin? Naku, tama na ho baka. Lalo ho ka lumalala eh.